Sa gabing ito, pag-uusapan po natin the second book of the Old Testament. Kung alam niyo po yung second book, pakitype po ninyo. So anyway, ito po ay Exodus. So God saves His people from Egypt. So yun po yung title na inilagay ko po sa Exodus, kung paano niligtas ng Diyos ang mga kanyang hinirang na tao, ang Israel sa bansang Egypt. So, alam niyo po ba yung pinaka-highlights? Sa tingin niyo, ano po yung naalaala niyong highlights ng Exodus? Puwede niyo pong paki-type diyan ang inyong naaalaalang highlights. Although marami po talagang highlights ang Exodus. So the book of Exodus is the story of God rescuing, redeeming the children of Israel from Egypt and creating a special relationship with them. So yung pong Exodus po, kung saan niligtas ng Diyos, ni-rescue ang Israel sa Ehipto ay upang makapag-create ang Diyos ng isang espesyal na relasyon sa kanila. So si Moses po ang author ng Exodus. Ang Exodus po, it composed of 40 chapters. So isa-isahin natin yan. Bukas pa po tayo matatapos, no? Summary lang po and overview po ang ating pag-aaralan. So, ang Exodus is the second book of the Pentateuch or the 5 books of Moses, and it is where we find the stories of, eto po mga highlights. Ilabas nyo na po yung ballpen at papel. 10 plagues or yung 10 salot, the first Passover, the parting of the Red Sea, and the 10 commandments. So, the term Exodus come from the Greek word exodus, meaning a going out or a departure, pag-alis, paglisan. So, or I will simply say na exit, no? Aalis, exit siya. So, it specifically refers to the departure of the Israelites from the Egypt. So, yung Exodus po ay ang pag-alis ng mga Israelita from Egypt. Nag-exit sila. So as narrated in the second book of the Bible, which is also the named Exodus, this event, yung Exodus nito, when you say Exodus, is exit, departure, is foundational to the identity of Israel as a nation and is central to the biblical narrative representing a significant act of divine intervention and liberation. So itong Exodus na ito, ang pangyayaring ito daw ay matatawag na foundation upang mailabas, mapakita ang identity ng Israel. Wala silang identity bilang isang nation sapagkat sila ay nakikitira lang sa bansang Egypt. So wala silang identity. Okay? At ano pa, dito sa Exodus, pinakita lang Diyos ang kanyang kamay talaga na siya'y makapangyarihan, yung divine intervention at kung paano niya pinalaya kaya ang milyon na mga Israelita, paano niya palalayain ito? At hindi po to through visa, hindi to through isasakay sa barko. Wala pong ganung transportation. So dito nakita yung kamay ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan. This is the book in which God first lays out His expectations for the people of Israel. We know these expectations as the 10 commandments. So, nagbigay ang Panginoon dito ng 10 utos na kung saan, this is my expectation to everyone. Follow this commandment. And most of the Old Testament is about how Israel meets this expectation. So, ang Old Testament daw po, ito'y naglalaman kung paano ang mga Israelita ay kanilang ma-meet, masunod ang expectation ng Diyos sa kanila. So, kung gusto mo maintindihan ang anumang libro po ng Old Testament, you will need a basic understanding of what happens in Exodus. Historical context. The book of Exodus recounts how God delivered the Israelites from 400 years of bondage under Pharaoh's oppressive rule. So ilang taon po sila na under ng oppression ng Pharaoh? 400 years. Ganyan pong katagal na naranasan ng mga Israelita ang paghihirap.
Okay, a little trivia po, para po may baon din kayo po, no? So pag sinabing Pharaoh, it's a king of Egypt. King of Egypt. Kapag naman po sinabing Abimelech, ayan, baka si Abimelech, akala natin pangalan, it is the king in Philistine territory. Okay? Or in Philistine, yan si Abimelech. Kaya pag sinabing Abimelech, ay hari ng mga Pilisteo. Okay, it details, kaya pag nakita yung Pharaoh, it talks about Egypt. So it details the calling of Moses as the leader who would confront Pharaoh and demand the release of God's people. So si Moses na lumaki sa tahanan ng Pharaoh ay tinawag ng Diyos na maging leader ng mga Israelita upang harapin ang hari ng Egypt at palayain ang pinili ng Diyos ng mga tao, ang Israel. So sa theological implications, the Exodus story is not just a historical account. So it carries profound theological significance. Kahalagahan nito sa buhay nating mga Kristiyano. So it illustrates God's faithfulness to His covenant with the patriarchs Abraham, Isaac, and Jacob, and His power to save. So dito pinakita ng Diyos ang kanyang katapatan na sinumpa niya yung agreement niya sa mga sinabi ko kay Abraham, mga patriarchs po yan, kay Isaac and Jacob, kung paano niya ililigtas ang bansang Israel o ang mga Israelita. So the journey from slavery to freedom, so slavery to freedom, mga slave sila, pinalaya ng Diyos, symbolizes a spiritual journey. Kaya sabihin nyo nga, spiritual journey. I-type nyo dyan, na yung palang paglaya from slavery to freedom na ginawa ng Panginoon ay nagpapakita ng spiritual journey from oppression to salvation. So, ginipit sila ng Pharaoh, pero iniligtas sila ng Diyos. Reflecting themes of hope and redemption. And the establishment of a covenant relationship between God and His people. So, iyan po yung theological implication. Pinalaya sila from slavery, okay, itong mga Israelita at nagbigay ang Diyos ng covenant, okay, to establish relationship sa kanyang sa chosen nation. So the broader themes, the Exodus also serves as a metaphor for spiritual liberation and transformation. Can you please comment liberation and transformation? So ang Exodus po ay nagsisilbi din pong paghahalin tulad ng paglaya espiritual at transformation, yung pagbabago. Kasi sabi ko, wala silang identity. Nung Exodus na yan, nagkaroon sila ng identity. Nagkaroon sila ng identity at ngayon nagkaroon ng transformation sa kanilang buhay. So, kasi transformation, akala kasi nila habang buhay na silang alipin. For 400 years, ano mararating sa utak ng mga anak mo? Alipin. Kasi yan ang treatment sa inyo. So, it represents the journey from bondage to freedom, not only in a physical sense, but also in a spiritual context. So where believers are called to leave behind sin and embrace a new life in God. So again, ang broader themes ito ay yung paglalakbay nila. Yung paglalakbay na from alipin, pinakawalan na sila hanggang sa paglaya. Hindi lang sa physical na paghakbang nila na departure or exit sa bansang Egypt, but kasama dito yung spiritual. Spiritual na kung saan ang mga believers ay tinatawagang alisin nyo na ang mga kasalanan at i-embrace nyo na ang new life with God. And that is naranasan po ng mga Israelita during Exodus. This theme resonates throughout the scriptures and it echoed in the New Testament when Jesus is often seen as a figure who leads a new Exodus for humanity. Alam niyo po, ang laki ng koneksyon ng Exodus sa ating Panginoon. Dito yung nagpapaalaala ang mga salita sa Exodus hanggang throughout the New Testament kung saan na ang Panginoon natin, ang makikita po nating leading figure kung saan siya po yung
kung paano iniligtas ni Yahweh, ni-rescue niya, ni-redeem niya ang mga Israelitas sa Exodus, ganoon din po tayo. Siya po yung leading figure na naglilit sa atin to Exodus, no, yung mga kasalanan, ma-exit natin yan dahil pinatawad tayo ng Panginoon. So, important characters in Exodus, ito po yung makikita natin important character. So, Exodus has a tight cast of important characters to keep an eye on. So, sino po to? Una-una po si Yahweh or si God. Okay, yeah. Si Yahweh, the creator of heaven and earth and the divine being who chooses the nation of Israel to represent Him on earth. Grabe, ang Israel pala ay pinili ng Diyos upang i-represent si God dito sa lupa. Ganon, grabe, ganon ang pagpili sa Israel. So, una natin makikita dyan na karakter si Yahweh. God goes to war against the gods of Egypt. Talagang pinaglaban ng Diyos. Okay, ang mga Israelita, kung ano may mga Diyos-Diyosan ng mga Egypt, frees Israel from their tyranny and then makes a pact with the new nation. Pinalaya, inilabas, at bigyan sila ng bagong bansa. Yan nga po ang Israel. While the rest of the nations served lesser gods, Yahweh selects the descendant of Abraham, Isaac, and Jacob of the people group that will serve Him and Him alone. So pinili niya ang patriarch na ito na si Abraham, Isaac, and Jacob upang magsimula po ng group of people na maglilingkod sa Kanya. So again, Moses, makikita po talaga natin yan sa Exodus, the greatest of the Old Testament prophets, who serves as a go-between for God and the other humans in the book of Exodus. So alam natin sa Exodus, siya ang main aside from God, siya na yung second, di ba, na main character. So si Moses po, siya po ang nag-negotiate kay Pharaoh para palayain po ang bansang Israel o mga Israelita. Siya ang nag-pass ng God's law on the people of Israel and even pleads for mercy on Israel's behalf when they anger God. So si Moses, siya ang tinawag ng Diyos na mag-lead sa mga Israelita at siya po yung inutusan ng Diyos na ibaba yung 10 Commandments. And even siya rin po ang nagmakaawa sa Diyos nung nagalit po ang Diyos sa kanila na bigyan sila ng second chance. And the third character is Aaron. So si Aaron po is Moses' brother and right hand, kanang kamay ni Moses. Aaron assists Moses as a spokesperson and eventually is made the high priest of the nation of Israel. So alam niyo na, naging high priest siya at siya po ang naging spokesperson po ni Moses. And then Pharaoh, okay, hindi mawawala si Pharaoh. Siya ang the chief antagonist in the Exodus story, kontrabida si Pharaoh. Okay, si Pharaoh enslaves the nation of Israel, commits genocide. Gusto niyang papatay ang lahat ng mga Israelita and is generally a huge jerk. Okay, Pharaoh is worship. So si Pharaoh, halos sambahin na siya ng mga Egyptians. Okay, ano pa? God defeats Pharaoh and the gods of Egypt by sending a series of 10 devastating plagues and finally destroying Pharaoh's army in the Red Sea. So, natalo ng Diyos si Pharaoh dahil nga nagpadala ng 10 salot at kung saan natalo ng Diyos, ng divine intervention, ang army ni Pharaoh sa Red Sea. So, if you know the story of the Red Sea, mga nakabasa na po dyan, na kung gaano makikita ang miracles na ginawa ng Panginoon. So, key theme in Exodus. Exodus is all about God making Israel His own. Paki-comment nyo nga, own. So, ang Exodus ay yung gawin ng Diyos ang Israel na kanya talagang pag-aari. God rescues the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. Descendant yan ni Abraham, Isaac, and Jacob, whom He made some important promises to back in Genesis. Alam natin ang pangako ng Diyos kay Abraham, na pararamihin ko ay inyong lahi, na mas marami pa sa bituin sa langit and sa mga buhangin. Pero paano mangyayari yung kung magge-genocides? Di ba, papatayin ang buong lahi, mawawala on the face of earth ang mga Israelita. So, hindi mangyayari sapagkat may pangako ang Panginoon.
Then He gives them His expectations, a list of do's and don'ts. That is in the 10 Commandments. And finally, God set us camp in the midst of the new nation. They are His people and He is their God. So nakawala na sila sa Egypt at naandun na nga po sila sa wilderness, wherein papunta na sila sa promised land. And doon sa wilderness, kumbaga doon nila po, nagkaroon sila ng bagong identity as a nation of Israel. Amen. So, nung ibinigay ng Diyos ang 10 utos, He frames them by stating His relationship to the Hebrews. This verse sums up in the themes of Exodus nicely. So, sabi ng Diyos, gusto ko mabuo muna yung relationship ko sa inyo sa mga Hebrews or Israelites na ito. At ang sabi ng Panginoon dito po sa Exodus 22, sabi, I am the Lord, your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. So, eto ko, sabi ng Panginoon, this is, because I want to establish my relationship with you, nagpakilala ko na ako ang iyong Diyos na nag-alis sa inyo sa lupain ng Ehipto, na inalis kayo bilang mga slave or alipin. Okay, so, ngayon naman, tingnan po na, let's take a quick spin through some of Exodus themes. Ito, medyo, ano po to, no? Kumbaga nagkakaroon ng arousal when you study the book of Exodus, kung ano po ba yung nangyari dito. Unang-una po, redemption. Ano po ba yung pag sinabing redemption? Para kang binayaran no? Yung may utang ka, pero binayaran lahat No, yan ang ginawa ng Panginoon sa Exodus. Sabi, it's hard to miss this one. The entire book is about God hearing Israel's cries for help, rescuing them from their oppressors, and making them His own. So, itong mga Israelito, alam nila sila'y sumasamba sa iisang Diyos na si Yahweh. Kaya galit din sa kanila mga Egyptian, kasi meron silang mga Diyos-Diyosan. So, sabi nila, narinig ng Diyos ang kanilang mga hikbi, ang kanilang mga iyak habang sila pinaparusahan. Habang sila ay ino-oppress o ginigipit ng Pharaoh o ng mga Ehipto. So narinig ng Diyos, sila ay niredeem ng Lord. Sa nagkaroon ng redemption. Covenant. Like the rest of the Torah, covenant is a big theme here. God makes a solemn binding agreement. Bakit-comment nyo nga po, solemn agreement. So, with the people of Israel, establishing Himself as their God and them as His people. So, pinakita ng Diyos, meron akong agreement sa inyo, may covenant ako sa inyo. When you say covenant, hindi dapat ito nababali, di ba? Ako ang inyong Diyos at kayo'y aking anak o kayo'y aking tao. This relationship comes with certain expectations. So, siyempre, kapag may relationship, may expectations with benefits for the Israelites if they uphold their end of the agreement and consequences if they do not. So, yung expectation ng Diyos na ito, ang magbe-benefits nito ay ang mga Israelita kung susunod sila dito. Siyempre, may consequence kapag hindi. So, ano pa dito? God's presence. So makikita natin dito sa some Exodus theme is the God's presence. Una, redemption, covenant, and God's presence. So, simula pa lang sa umpisa ng book of Exodus, yung iyak ng mga Israelita ay nakarating sa Diyos. Narinig ng Diyos sa langit, who hears them and remembers His promises to Abraham back in Genesis. Nung narinig ng Panginoon ang mga anak niyang Israelita, umiyak na alaanan niya, meron akong pangako kay Abraham. So sa kalagitnaan ng book of Exodus, God meets Israel in the wilderness. So andito na sila sa wilderness, nagpahayag sa kanila ang Diyos. He is in high top a mountain. So of course, hindi face-to-face makikita ang Diyos, pero andoon sa taas ng bundok ang Panginoon. At ang mga tao ay nasa baba ng bundok. God is closer to the people, but still a ways off. However, by the end of the book, God is dwelling in the middle of Israel's camp in the wilderness. Kasama nila ang presensya ng Panginoon.
Moses believes that it is God's presence among the people that sets Israel apart from every nation in the world. Exodus 33:16. So naniniwala si Moses na ang presensya ng Diyos, kung paano masasabing set apart ang bansang Israel sa other nation dahil kasama ng Israel ang presensya ng Diyos. Amen? So ano pa? Law, batas. This is related to the theme of covenant. Specifically, the expectations God has for the people of Israel. So from chapter 20 onward, makikita natin po na more and more directives for the people on how to live as the people of God. So si Yahweh, ang Diyos, hindi lang siya nag-create ng relationship sa Exodus just for you to be spoiled. Kundi meron akong expectations inyo, meron akong 10 commandments that you need to follow. At marami akong mga directives or mga, directives, mga pagdidiretso sa inyo kung paano kayo mabubuhay bilang isang anak ko o bilang mga tao ko according sa will ng Panginoon. So, if we're zooming out Exodus in context, Exodus is where the story of the Bible really starts picking up. God has already made His promises to Abraham. Remember? Nag-promise na ang Diyos kay Abraham, his descendants will be a mighty people. So magiging malakas na mga tao ang anak ni Abraham. Sabi, they will possess the land of Canaan or Canaan. Okay, magiging kanila to. And through them, sa pamagitan ng mga taong ito na anak ni Abraham, ang buong bansa ay mabe-blessed. Amen? Mabe-blessed. So, doon po sa Genesis, makikita natin God working through a family. Right? In the book of Genesis, sa pamilya nagsimula ang Panginoon. But in Exodus, we see God working with an entire nation. Buong bansa, ang dinidil dito na Panginoon, ang ginagamit niya. So, Exodus, number 1, Exodus is a starbust of Old and New Testament theology. When you say starbust, ito yung mga pattern, makikita natin na may relasyon sa New Testament from the Exodus. Okay. God is faithful and keeps His promise to Abraham. Genesis 15:13-21, and by judging the Egyptians and liberating Israel. Okay. Number 2, the Lord gives Israel the first iteration of the law. So sa Exodus, unang ipinahayag ng Diyos sa mga Israelita ang 10 Commandments. Okay, number 3, begins to dwell among His people in the tabernacle. So yung presensya ng Panginoon, kasama po nila sa wilderness, nasa tabernacle po. So later on, pag-aralan natin yung tabernacle. So God's liberation of Israel from slavery foreshadows His work to redeem the nation. So ano po, ang pag-liberate, pagpapalaya ng Diyos sa Israel mula sa pagiging alipin, ay ito daw ay foreshadows o anino ng gawa ng Diyos kung paano niya i-redeem ang buong nations of Israel. Or redeem the nations. Kasi dito with S, ibig sabihin buong bansa, buong the entire world. So in Romans 6:17-18, basahin po natin. But thanks be to God that though you used to be slaves to sin. So kasama tayo dito you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. You have been set free from sin and become slaves to righteousness. So, ibig sabihin, it's not just for Israel, kasama po tayo. Sabi, His word to redeem the nations. The nations. So, just as His judgment on His people, kung paano po hinukuman ng Diyos ang kanyang mga tao, ang Israel na nagkasala, serves as an example for Christians now. So, sa atin din po, kung paano yung chosen nation niya, pinarusahan ng Lord, ganun din po tayo. Kung mananatili po tayo sa sin, sa kasalanan. And in 1 Corinthians 10:6-13, okay, medyo mahaba pero basahin natin. Now these things occurred as example to keep us from setting
our hearts on evil things as they did. Do not be idolaters, as some of them were, as it is written. The people sat down to eat and drink, got up to indulge in rivalry. We should not commit sexual immorality, as some of them did. And in one day, 23,000 of them died. We should not test Christ, as some of them did and were killed by snakes. And do not grumble, as some of them did and were killed by the destroying angels. Okay, hindi ko na babasahin ng iba pa. So nakita natin kung paano po nagparusa ang Panginoon kapag may disobedience. So Exodus is also where God reveals His memorial name, YHWH, or Lord Yahweh. So diyan po natin nakita po yan. And memorial, when you say memorial name is, doon talaga nagpaalaala ang Panginoon na ako si Yahweh, ako ang inyong Diyos. So, an overview of Exodus story and structure. So, meron tayong whiteboard dito. So, diyan po natin po-focus yung ating PowerPoint. So, sa una po, makikita natin sa number 1 is the prologue. So, umpisa, Egypt oppresses Israel. That is chapter 1 hanggang chapter 2, na kung sa chapter 2 naman si Moses, tumakas siya, okay? At he tries to save the Israel. Okay, may pangyayari po dyan. Okay, so basahin ko po yung sa prologue. Exodus pick up where Genesis leaves off. So the young nation of Israel in Egypt, na kung saan po nagsimula to, where Joseph was invited by the Pharaoh, the one with the famous quote, Joseph the Dreamer, diyan po nagsimulan pumunta ang mga Israelita. And the new Pharaoh, yung bagong Pharaoh na po, hindi na po niya nakilala kung ano yung pinangako kay Joseph. So nagmultiply ang mga Israelita at ginawa po silang mga alipin. So dahil natakot ang Pharaoh na baka ito'y mag-alsa dahil dumadami, in order ng hari ng Egypt na ang lahat ng mga Hebrew sons ay itapon sa Nile River pagkapanganak. Okay, inutos po yan. But one baby boy escapes this fate. At alam po natin yan, the Hebrew boy Moses. So lumaki po si Moses sa bahay ng Pharaoh. When adult Moses kills an abusive Egyptian slave driver, he flees the country. So sa prologue po, diyan po makikita natin na may napatay kasi si Moses. So nalaman niya na hindi pala siya Egyptian, kundi siya isang Israelita or Hebrew, at pinagtanggol niya ang isang Hebrew na inaapi. So that is in the prologue. And the second po is God saves Israel. God saves Israel from Exodus 3 to 19. So diyan po, 40 years later po, nawala si Moses, pero bumalik siya after 40 years kasi nagpakita sa kanya ang Diyos as a burning bush and sends him to deliver Israel from the hand of Pharaoh. So diyan po sa 2, pinadala uli siya, pinabalik siya sa Egypt. So si Moses, sa tulong po ng kanyang kapatid na si Aaron, kinonfront nila ang Pharaoh on God's behalf. Sinabi nila na, let my people go. Exodus 5:1. But Pharaoh refuses. Hindi siya pumayag. And God sent those 10 famous plagues upon the Egyptian. Nagpadala ng 10 salot. And yung the last plague na kung saan namatay ang anak na lalaki ng Pharaoh, doon sila pinayagang umalis na. To leave Egypt. So the Israelites celebrate the first ever Passover. Yan ang unang Passover na nag-celebrate ang mga Israelita and then set out into the wilderness. Nagdiretso na po sila dyan to go to wilderness. So God saves Israel miraculously by parting the Red Sea and allowing Israel to escape their would-be captors, yung mga captors nila, yung Pharaoh, Egyptian, and then uses the sea to wash away Pharaoh's army. Okay, grabe, no? Dito po sa parting of the Red Sea, napakalaking himala to na ginawa ng Panginoon para iligtas ang Israel, bumuka ang dagat. Paki-comment nyo nga po, parting of the Red Sea. Bumuka ang Red Sea para makatakas ang mga Israelita na hindi nabasa ang kanilang mga paa o sandals. At ganoon din po, nang hinabo sila ng Pharaoh's army, natabunan to at nalunod.
So the Israelites leave Egypt and make their way to the foot of the Mount Sinai in the wilderness. After na ma-escape, punta sila sa Mount Sinai, God descends on the top of the mountain. And then something amazing happened. Nagpakita sa kanila ang Diyos doon po sa pinakataas ng bundok, hindi po face to face. At maraming amazing thing nangyari. And sa whiteboard po ulit, God makes a covenant. Sa 3, God makes a covenant to Israel at Mount Sinai. Exodus 20-40. The Israelites leave Egypt and make their way to Mount Sinai where God gives His laws to Moses. Dito po sa Mount Sinai, ibinigay ng Diyos ang kanyang batas kay Moses. God makes a covenant with the nation of Israel and the generation to come because He rescued them from Egypt. And Israel, may God's law, they need to follow to observe it. Yung 10 Commandments, ano pa ang nangyari dyan? 10 Commandments directly to the whole nation of Israel. And dito po, ipinahayag ni Moses, yung Diyos, pinahayag niya kay Moses yung mga specific ordinances on the mountain and the people agrees. So yung Israel, nag-agrees po sila kung ano po yung covenant or batas or ordinansa na ibinigay ng Diyos. So nag-agree sila. They say, yes. But after this, God makes plan for a place of worship. So makikita po natin dyan may tabernacle. So ang gusto ng Panginoon, gusto ko kasama niyo ko, i-worship niyo ko. So He's going to come down from the mountaintop and dwell in the midst of the people of Israel. Pero paano po mangyayari yan na makakasama nila ang Panginoon? They prepare a portable tabernacle for Him. Pakicomment nyo nga po, portable tabernacle. Kung saan ito'y kanilang dala-dala. So si Lord, binigyan niya si Moses ng plano kung paano niya i-build ang tabernacle. Of course, si Lord, madetalyado yan. Mga sacred furniture, mga damit or garment na gagamitin ng mga priest or pare. So, alam niyo po mga kapatid, hindi po madali yan. Things aren't going as planned. While God is giving Moses laws for the people start worshiping a golden calf. So, gumagawa si Lord ng batas o binibigay niya kay Moses ang batas para sa tao, sa Israelita, pero yung pala sa baba ng bundok, nag-worship na sila sa golden calf. Moses pleads with God on Israel's behalf. Nagmakaawa. Siyempre, galit ang Diyos, ang Yahweh, si Yahweh sa mga tao, pero nagmakaawa si Moses. At sa pagmamakaawa ni Moses, binigyan po ng pangalawang pagkakataon ang mga tao and keeping God's command. Okay. And so Israel built the tabernacle. Okay, doon sa whiteboard po, makikita natin, nagawa po ng tabernacle, a holy tent. The book of Exodus ayan po, tapos na po yung sa whiteboard doon na-build na po yung tabernacle, ang holy tent. So the book of Exodus po ends with the glory of the Lord filling the tabernacle. Grabe po, kasama ng mga Israelita ang presensya ng Panginoon wherever they go, doon sa tabernacle na ito. God is now dwelling among His chosen people, Israel. However, now there's another problem. Ano kaya ang problemang ito? How will the people live in the presence of such a holy and powerful being? Papaano ang mga taong ito na mabubuhay sa presensya ng isang banal at makapangyarihang Diyos? Sa tingin nyo, papaano? That's what the next book, Leviticus, is all about. Kaya sa next week po, doon nyo makikita paano magdudwell ang Diyos na kasama ng mga taong ng Israel. So in summary, the meaning of Exodus in the Bible encompasses both a literal departure from Egypt and a deeper spiritual journey towards freedom and covenant with God, making it a pivotal event in biblical history and theology. So sa kabuuan po, ang kahulugan ng Exodus sa Biblia ay sumasaklaw po sa parehong literal na pag-alis mula sa Ehipto at sa mas malalim na espiritual na paglalakbay tungo sa kalayaan sa tipan ng Diyos. Alam mo yung malalim na paglalakbay, it is in our heart.
So, it's not just literal na umalis ka. Yung puso mo, kamusta ang puso mo? Literal ba na umalis yan sa kasalanan? It is also a works of redemption of the Lord na may kaugnayan sa ating kapanahunan. So, I want all of you to remember and put it in our hearts that Jesus saves us. Jesus saves the people from the slavery of sins. At ikaw yon at ako. Pinalaya tayo ng Panginoon. We were once no identity. Ang identity mo, sinner ka. But Jesus took you out from that slavery of sin. Inalis ka ng Diyos and gave you a new identity, and you are now a child of God. Tulad ng mga Israelita, slave sila until one day, God rescued them to know that they are people chosen by God. Jesus died for us. He was a lamb offered to save us. Kung may pinatay doon sa panahon ng Exodus upang sila'y maligtas, ipapahid ang dugo. Sa panahon natin, si Kristo ang ipinahid na matay para i-spare ka at hindi ka mamatay at iligtas ka. Nakita po natin ang koneksyon ng Old Testament to New Testament. Old Testament is the shadow of things to come in the New Testament. I pray right now that those who are still in the bondage of slavery of different kinds of sin, kung gusto mong ikaw ay ma-rescue ng ating Panginoon, just allow Jesus Christ to come into your heart, to come into your life. Confessing your sins and acknowledging Jesus as your Lord and Savior, and you will be saved. Just like how Yahweh saves the people of Israel. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Our gracious Father in heaven, in the name of our Lord Jesus Christ. Lord, salamat po sa gabing ito sapagkat nakita namin kung gaano mo kamahal ang iyong mga anak, ang Israel, Panginoon. At ngayon, ito, Panginoon, ay aming nararanasan. Namatay ka para sa amin. Pinalaya mo kami sa pagkakabihag namin sa mga kasalanan. Dati kami, Panginoon, ay baon sa iba-ibang bisyo. Dati wala kaming katahimikan. Pagod ang aming puso't isipan, Panginoon. Pero ngayon, Panginoon, dahil ni-rescue mo kami, ni-redeem mo kami ng iyong banal na dugo, ngayon kami po'y malaya na. Masaya ang mga puso namin sapagkat kami po'y nailigtas mo. Napakasaya ng buhay, Panginoon, ng taong pinalaya. Kaya nawa ang bawat isa sa gabi ito ay makaranas ng totoong paglaya, ang Exodus, na ang spiritual journey namin ay lalalim para sa iyo. I pray for healing right now. I pray for restoration of our broken heart, of broken family. And we pray for healing of the hearts, Lord, na full of unforgiveness. Thank you so much, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen and amen.